Kumusta po kayo? Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Ngayon po December 26. Ano po, 5:30 na po ng hapon. Kaya malapit na madilim. May binabasa po ko dito, pakinggan po ninyo, napakaganda po dito. Sa Mateo 2:1-3, ganito po ang sinabi. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Po, yung mga pantas po, yun po ang sinasabi ng iba na tatlong hari. Kasi po, buklatin natin yung Bible, wala po tayong mababasa ng tatlong hari. Hindi ko po alam kung sino nagpauso po noon na nang si Kristo isilang may tatlong haring nagsidalaw. Kaya po tatlo ang sinabi po nila dito po na tatlong hari dahil bumabatay po sila sa regalo na dito po sa nung natagpuan nila si Jesus ay ibinigay nila inihandog din nila ang kanilang mga dalang regalo, ginto, insenso at mira. Yung mira po pabango. Yung ginto yung mga alahas. Yung pong insenso, yung pong pampabango po yan. Yung pabango din yung ginagamit ng mga pare pag nagpapausok. Alam po niyo yun, pero tatlo yung regalo, kaya tatlo yung bilang ng sinasabi ng hari. Pero dito po sa talatang ito, ang makikita nating hari, ang marinig nating hari ay si Herodes lang, si Jesus. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naliligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Ang hinahanap naman ng mga pantas ay nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Okay po. Kaya sinabing hari ng mga Hudyo kasi ibig sabihin po ng Hudyo, taga Juda. Hudyo, kumbaga po parang kung Bulakinyo ka, taga Bulacan ka. Kung Cebuano, tulad ko Cebuano, taga Cebu, kaya Hudyo, Juda. Yun po. Kaya po, si Jesus po sinasabing hari, kasi po sinabi naman ng anghel kay Maria, ang kanyang ang ipapanganak mo ay sanggol na lalaki, ay ang kanyang paghahari ay walang katapusan. I-shortcut ko lang po ha, medyo tatalon din ng konti. Si Jesus ay hari. Kailangan siyang maghari sa ating buhay. Kaya siya hari ng mga hari. Kaya tinawag siyang hari ng anghel. Siyang maghari. Ang kaniyang turo, yan masunod natin. Pag si Jesus ang maghari sa ating buhay, may saya, may kakontintuhan. Kung si Jesus ay hindi siya maghari sa ating buhay, kung si Satanas, prangkahan po yun, hindi tayo kontento. Kahit na nakahiga ka pa sa pera, hindi ka pa rin kontento. Gusto pa magkapera ng kapera. Ganun yon. Kaya si Jesus, kailangan siyang hari ng mga hari. Kailangan, kung hari ka man, kung saan ka naghahari ng lugar, kailangan si Jesus din ang maghari sa iyong buhay. Kaya hari siya ng mga hari. Siyang masunod. Yung mga utos niya na nakasulat sa Bible, yun ang mamumuhay araw-araw. Dito po naman, yung mga pantas na sinasabing dumating mula sa silangan, dumating sa Jerusalem, ito po ang sinasabi nilang tatlong hari. Hindi ko po alam kung sino nagpauso nito. Kahit buklatin natin ang buong Bible, wala tayong mababasa ng tatlong hari na dumalaw sa ating Panginoon Jesus. Okay, kaya pantas po, ibig sabihin ng mga pantas po, ito yung mga taong matalino. Malapit na rin sa hari pero ginagalang. Kita mo po, nung dumating yung hindi walang bilang tatlo ha. Tatlo yung regalo. Ginto, insenso at mera. Okay? Kaya nung dumating yung mga pantas mula sa silangan, si Haring Herodes ay naligalig. Ganun din ang buong Jerusalem. Kasi nga,
ang tanong kasi ng mga pantas, nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Ang hari si Herodes nung panahon yun Uy, hari ako tapos, bakit ang tanong nila saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Ako ang hari ngayon ng mga Hudyo. O di kaya, nang malbalita si Herodes, siya naligalig. Ganun din ang buong Jerusalem. Ito po mga pantas, mula pa sa silangan, si Jesus po dito hindi bagong silang ay 2 taon na. Kasi nung si Herodes, kung ituloy po sa pagbabasa, si Herodes po nung naligalig ng Talanta, inutos niya na ipapatay ang mga bata, edad 2 taon gulang. Kung inusisa po kasi ni Herodes kung kailan lumitaw yung bituin, na sinasabi ng mga pantas na nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya ay sambahin. Kaya malayo mong biyahe ng mga pantas nito. Kasi po nakita ng mga pantas ang bituin ni Jesus. Kaya pumunta sila doon kung saan yung bituin na yun para sumamba kay Jesus. Di malayo po talaga to, sobrang layo. Kasi po nung dumating sila, natagpuan na si Jesus, 2 taon na. Bakit po ako 2 taon na? Kasi ang utos ni Herodes noon, noong ang mga pantas nakaalis na, ipapatay ang lahat ng bata edad 2 taon. Kaya para matiyak na madadamay si Jesus, kailangan mapatay si Jesus. Yan ang utos ni Herodes. Kaya po 2 taon na po si Jesus yung pangyayari po ito, hindi bagong silang. Pero ang point ko po dito, yung mga pantas, matindi po ang pagsamba nila sa Diyos. Kasi po nakita nila sa silangan ang bituin ni Jesus, kaya dumayo sila para sumamba. Hindi po gaya natin na sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan dumayo. Kasi po mga turo ni Jesus, mabasa po sa Bible, at yun ang nais ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Ang sundin natin ang turo ng ating Panginoong Jesus. Mabasa po natin sa Mateo 17:5, ang sabi ng Diyos Ama, tinig mula sa langit, narinig ng mga alagad ni Jesus. Siya ang pinakamamahal ko, siya ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Yan ang utos na ating Diyos.